Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Good morning! Isang magandang umaga sa inyong lahat. Another day, another vlog. Thank you, Lord. Yan, so nandito kami sa old apartment, mga ka-Gigi. Magtatapong kami ng basura. Tapos, merong ganito. Ito tumambad sa amin. Yan, ito ang Ano? Ito ang tumambad sa amin. Libreng sopa. Yan, hindi ba namin kailangan? So yan, meron nagtapo ng sofa. Iniwan lang dito sa labas. Ito yung pinaka-garbage, diba? Garbage area natin. Dito sa old apartment. Dito kami sa old apartment. Yan. So, nag-a-ice kami ng mga gamit, mga ka-Gigi. Tapos, ayan, merong dyan lang tinapon yung sofa niya. Okay pa naman. Oo, sofa bed. Sofa bed nga. Oo, sofa bed. Ayan, mga ka-Gigi, yung weather natin for today is summer. Na late yung summer, July na. July na nag-start. Dapat June. Yan. Tapos, pupunta tayo ngayon samahan nyo kami, mag-grocery tayo. Marami tayong kailangan bilhin. Yan, so ngayon pupunta tayo ng grocery. Dadali namin kayo dun sa bagong Lidl dahil sobrang laki ng bagong Lidl dito, mga ka-Gigi. Meron bagong tayo dito sa amin na Lidl. Ang laki niya, tas ang daming mabibili. Gusto namin sa Lidl kasi tax-free. Sobrang mura. Pag sa mga normal na shop or normal grocery, sobrang mahal. Pero sa Lidl, ang dami mo na nabili. Ang mura. Yan. Tapos, yung weather natin is yan. Sobrang init. Abot singit. Abot singit. So, walking distance lang yung old apartment namin dito sa Lidl. Oo. Bakit ka merong backpack, babe? Pasok na ako sa school eh. Back to school na, mga Gigi. Back to school na pala. Bakit ka meron dalang backpack? Backpack para dito natin ilalagay yung mga Pinamili. yung mga grocery natin. Oo, hacks. Ganyan daw ginagawa nila kayong dati nung bago sila dito. Walang laman na bag. Oo. Para dyan mo lalagay. Para hindi ka na magbubuhat. Masabit mo lang sa likod mo. Pag wala kang dala stroller, yan. Parang sige, wala na stroller. Oo. So, ang weather natin ngayon, ano ba weather natin? Tumataginting na 23. 23 degrees Aabot pa ng Celsius. 26. Oo. Kaya, ang saya-saya na naman ang buong Finland. Ang mainit. Ngayon tsaka bukas. Ganun. Wow, ang sarap. Sarap, parang Taytay Rizal, mga ka-Gigi. Hindi, Yan, mga ka-Gigi. Ang sarap lumabas ng bahay. Hindi mo kailangan mag-jacket. Hindi mo kailangan maraming suot. Ganito lang, naka-t-shirt lang kami. Shorts sila, King. Yan, naka-short sila. Tapos, tapos may nag-uwi nung grocery. may nag-uwi nung grocery basket. Yun. So, kaya pala, for the past days, hindi namin na pinagsustroller si Ziki kasi gusto na siya i-train ni King na walang stroller or walang kahit yun. So, lang siya. Lakad-lakad lang siya, mga ka-Gigi yan. Bakit may bag si Ziki kahit di naman pumasok sa daycare? Di na naman siya pumasok. Meron laman na toy. Idol niya yung pinsan niya si Carl. Ha? Shoutout pala kay Carl. Gagi! Pumasok ka ba ngayon? Tito niya si Carl, babe. Tito niya pala si Carl. Tito niya si Carl, yung pinsan ko. Kasi pinsan ko yun eh. So, tito niya yun. Yan. So, ito na yung Lidl, mga ka-Gigi yan. Tignan nyo, ang ganda ng mga flowers. Lavender. Ito, Ito, mga ka-Gigi, Lavender. Yan. Tapos, ito na yun, yung, Lidl. Diyan tayo pupunta. Marami nagbabike kasi ang ganda ng weather. Yan. Pero si Ziki, nahulog na naman yung
Lego. Kung ano-ano pa kasi dinadala. Ano? Sabi na tayo mag-work. Yung mga office lang, no? Dali eh. Ito mga ka-Gigi, yung Lidl. Pasok tayo dito. Lidl. Maganda din Lidl dito. Bago. Tervetuloa, ibig sabihin, welcome mga ka-Gigi. Welcome to Lidl. Yabang. Ito ka dito. Yan, sit down. Ito mga ka-Gigi. Blueberry. Ano na ngayon? In demand na yung blueberry. Season ng blueberry kasi summer nga. Ito cherry mga ka-Gigi. Ito naman parang, anong herne? Beans? Ano yun? Herns. Dito yung fruit section, vegetable section. Kulay, oh. Ha? Pag namin melon, ito ang kulay. Oo nga eh. Parang Kakaiba yung melon Parang dito. Oh. Ito melon orange candy. Honeydew. Ito, ganito naman yung mangga nila. Puerto Rico. Nakalagay. So, ganyan siya. Ganyan siya mga ka-Gigi. Tapos, hindi rin naman maasim yan eh. No, babe? Maasim ba yan? Hindi yellow. Ito dates. Dates. Tapos, dito, wala mga ka-Gigi. Maraming tinda dito na wala sa ibang shop. Patabi mushroom. Asan? Ayun, Ayun, laki. laki. Grabe, mushroom. Mushroom. Look, it's big mushroom. Sobrang laki ng mushroom, mga ka-Gigi, oh. Mushroom. Ito yung iba. Ito. Maliliit na mushroom. Yan. Tapos, meron rin sila dito. Favorite namin ni Keng to, eh. Na drink. Favorite namin ni Keng. Apple juice. Dati parati kami bumibili. Oo. Dati 1 euro lang. Ngayon na mga ka-Gigi. 3.45. Nagmahal na ang bilihin dito. Sa Finland. Ito, may mga ganito. Medyas. Mga damit. Rubber shoes. Yes. Ito meron pang bata na rubber shoes. Laki talaga dito mga ka-Gigi. Ito merong mga pantalon. Ganda ng pantalon pang summer. Tapos dito yung pinaka bakery nila mga ka-Gigi. Sobrang daming choices ng mga tinapay. Kaya masarap mamili dito kasi ang dami talagang mabibili. Ayan may cookies, may mga cinnamon roll, buns, croissants, donut. Tapos meron dito mga ka-Gigi pistachio. Pistachio donut. Pero tinikman na namin ni King. Ang tamis, di ko nagustuhan. Yan. So, bibili muna kami ng bread kasi para makakain muna kami. Yan. Kasi nagugutom na ako mga ka-Gigi. Medyo late na ako kasi nag-edit ako kagabi. Kaya hindi ako masyado. Ay, ito titignan mo dito. Ay, Finnish lang tsaka Swedish. Sayang. Makikita mo dyan yung mga allergy. Ayan allergenit. Titignan mo dyan. Kaya lang walang in English. Tapos dito, kabila yan, meron din dito mga tingdang mga comforter. Tapos mga bedsheet, Minecraft, pangbata, damit, Minecraft. Ito, slippers, Yan. Ang laki talaga dito mga ka-Gigi. As in, lahat kompleto dito sa Lidl. Kaya maganda mamili dito. May cars. Naku, sana dito makikita ni Ziki kasi
And si Ziki tsaka si King. Yan. Ayan, tapos dito yung mga sabon. Tapos meron rin sila grill, oh. Grill. Tapos meron sila swimming pool. Yung best way. Magkano yun? 100 euros. Original niya, 150 euros, mga ka-Gigi. Ano na lang, 99. Yan. Tignan niyo, mga ka-Gigi, meron silang donut na ano, pang Pride Month. Kasi Pride, diba? Meron silang donut. Yan, mga ka-Gigi. Tapos na kami mag-grocery. Yan. So, nakikita nyo, sobrang init. As in. Tapos walang hangin. Yung mga nakaraang araw kasi, mainit pero may hangin. Ngayon, as in, wala. So, mga ka-Gigi, nandito tayo ngayon sa malapit sa amin na river. Yan. So, dito kami magbe-breakfast. Mag-breakfast muna tayo dito para maganda yung view natin. Ayan. Dito kami sa lilim kasi sobrang init. Sobrang masakit sa balat yung init. Ayan si King tsaka si Ziki. Breakfast by the river. Tapos maglalaba na rin kami dito pag nagpawis na kami. Ayun o, may mga kumakain rin doon. Ayun, river. Pakita mo sa kanila yung breakfast natin. Croissant, ano mga ka-Gigi, ham and cheese croissant. Tapos bumili kaming orange juice, pure orange juice. Tapos yung favorite ni Ziki na rice pie or risipira ka, kung tawagin. Yan, so meron kaming ganito, oh. Clementine juice. Yan, meron kaming ganito. So, 100% ay meron kaming laundry soap, pang laba. Yan, so kain muna tayo mga ka-Gigi. Ang ganda ng view. Nice. Diyan, bumaba kami dun sa hagdan. Mga ka-Gigi, dala ko pala yung mic. Buti dala ko yung mic. Pwede ako magsalita kahit na malayo kami. So yun mga ka-Gigi, tapos na kami mag-breakfast. And hindi pa tapos yun. So, nandito lang kami. Dito sa Finland, pwede kang pumwesto kahit saan. Gusto mo mag-picnic, gusto mo kumain, ganon. Pwede. So, pwede ka rin maglatag lang. Pwede ka magdala ng blanket, maglatag, mag-picnic kasama friends, family, ganon. Kaya, sobrang okay dito kasi sa lahat ng sa lahat ng mga places, halos lahat Instagrammable, halos lahat sobrang ganda ng view, kahit sa labas lang ng bahay, sa damuhan, ganon. Sobrang safe mga ka-Gigi at ang linis. Okay. So, lakad muna tayo dito mga ka-Gigi. Pasyal-pasyal muna tayo dito para makita nyo.
ganda, oh. Meron tumubong may tumubong lavender sa gitna. Ayun mga ka-Gigi, oh. Hindi ko sure kung nakikita nyo eh. Hindi ko pa rin na-figure out paano mag-zoom dito sa camera natin eh. Mahirap lang dito, bato-bato. Kaya ingat dapat mga ka-Gigi. Sobrang lapit lang nito sa bahay namin, tatawid ka lang. Andito ka na. Kaya nakakatuwa. At least, pag gusto namin ng view, pag gusto namin ma-relax, pupunta lang kami dito. Ito patubo pa lang yung mga flowers. Ano yan, babe? Ha? Ganyan yung view. So mga ka-Gigi, ayun na nga, meron ako gusto i-share sa inyo. Kasi, si Ziki, di ba, nagbalik daycare na siya. Nung pagbalik namin dito sa Finland, dinala namin siya agad sa daycare niya. Kasi, gusto namin isubukan kung okay pa rin siya or kung kilala pa rin niya yung teachers niya. Ganon, kasi medyo matagal ka kami nagstay sa Pilipinas. Matagal rin siya hindi nakapag-daycare. Tapos, nagulat kami kasi sobrang okay siya, hindi siya umiyak, parang hindi siya sabi nga ng teacher niya, parang wala lang kay Ziki, parang mas naging independent siya simula nung pag-uwi namin dito, galing Pilipinas, kaya feeling ko talagang nakatulog yung trip namin, yung travel namin, or pagtira ng sandaling month sa Pilipinas, kasi talagang hindi na siya umiiyak, tapos hindi na siya humahabol sa akin, tapos pag magbababay na, as in, talagang parang dire-diretso lang siya, hindi niya na ako nililingon or anything. Tapos, kahapon, ihahatid ko siya, tapos mga ka-Gigi, nagulat ako, ayaw niya, nag-iiyak siya, nandun pala kami sa labas ng daycare, sabi niya no, sabi niya, ayaw niya pumunta, tapos nagulat ako, tapos eto, papakita ko sa inyo, nakuhaan ko ng clips. Let's go! Ayaw magpunta sa daycare. Ayan na yung daycare niya, oh. Ayaw pumasok. Uy, kawawa! Pero hindi ako nakapag-vlog, yan. So, umiiyak siya. So, nagulat ako. Bakit? Nagtataka ako, ba't siya umiiyak? Eh, hindi naman siya naiyak for the past weeks. Ganun. So, yun mga ka-Gigi, nagulat lang ako na bigla na lang siya umiyak na ayaw niya na magpunta ng daycare. Ganun. Tapos kanina ginising ko siya. Sabi ko, pupunta na kami ng daycare. Tapos umiiyak siya. Sabi niya, ayaw niya. Tapos ngayon sabi ko kay King, gusto kong kausapin yung nandun. Kasi 'di ba yung daycare ni Ziki, hindi siya dun sa talagang daycare niya kasi sarado nga. Kung napanood niyo yung previous vlog, yung daycare ni Ziki sarado kasi summer. So meron silang isang daycare, lumipat sila sa isang malaking daycare, tas nandun lahat nung mga magpapa-daycare kasi usually pag dito, June, July, nakabakasyon lahat. So wala talaga, sarado yung daycare nila. Pero yun, so lumipat si Ziki ng daycare pero for the month of July lang. But sa August, babalik na siya dun sa talagang daycare niya. Tapos syempre, iba yung mga, hindi ko alam na yung teacher niya, wala dun, tatlo yung teacher niya eh. Tapos, yun nga, iba yung teacher, kaya gusto ko sanang kausapin kung ano ba nangyari, bakit biglang ayaw ni Ziki pumasok, bakit biglaan na parang biglang ayaw niya, pag sinasabi kong daycare, ayaw niya talaga.
Yun, kaya nagtataka ako, tsaka sinabi ko rin kay Keng na bakit. So, ngayon, gusto kong, pupunta ako doon. Yan, titignan ko, tatanungin ko kung ano ba nangyari kay Ziki, bakit biglaan na lang na ayaw niya pumunta. Kasi ngayon, syempre, mamamroblema na naman kami. Hindi na namin siya naman na maiwan. Buti na lang wala kaming work. Yan, wala kami work ni Keng. Kaya, nagpo-part-time pa lang kami ngayon. So, kaya, pwede pa namin alagaan si Ziki. Pero kapag talagang mag-full-time na kami, pero by August, siguro, nakabalik na siya dun sa talagang original daycare niya. Yan. So, wala mga ka-Gigi, shinare ko lang sa inyo. Syempre, nagtataka lang rin ako biglaan. Bakit biglaan ayaw ni Ziki pumasok sa daycare na talagang, grabe talaga iyak niya. Nakakaawa talaga. So, kahapon, hindi ko na siya dinala. Umalis na lang kami. Tapos yung umalis kami sa daycare niya, sabi ko, uuwi na lang kami. Biglang, ang saya-saya niya mga ka-Gigi. Mag-i-insert ako ng clips dito, ng pictures, ng videos na talagang, ang saya niya nung sinama ko siya ulit. Di ko siya iniwan kahapon kasi talagang naano ako, na awa ako sa kanya. Hi mga ka-Gigi! Ngayon, nandito kami sa isang Filipino-owned restaurant. Yan, burger restaurant ni Jeric. Yan, so binisita namin siya dito sa Mikola. From sa amin, nag-bus kami papunta dito. Yun, so nag-order kami, dito kami magla-lunch kasi nag-visit kami dito para lang, alam mo yun, syempre to show support tayo sa ating kababayan. Kaibigan ni Keng to, si Jerry, magkausap sila ngayon about work, about life. So andito kami ngayon, nag-vlog ako para makita nyo. Nakaka-proud kasi, alam nyo yun, kababayan natin yung may-ari nitong restaurant na to. So, eto siya mga ka-Gigi, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yun. Yun yung menu nila. Choco Burger, yan si Ziki, yan si Keng, si Jerry. Tapos, yan. Ayan mga ka-Gigi, ito yung restaurant niya. Alam niyo mga ka-Gigi, sobrang sarap ng burger dito. As in, sila yung nanalo. Samba? Number 1 burger sila sa buong Vanta area. Kaya nakaka-proud mga ka-Gigi. So, excited na ako kasi gustong-gusto ko talaga yung nila burger. Sobrang sarap. Hindi ako mahilig sa burger mga ka-Gigi. Pero itong burger nila lang yung talagang gustong-gusto ko. Yan, dito sa Finland. So, nakaka-proud. Yan, sobrang bait pa ni Jeric mga ka-Gigi. Pero syempre, support tayo sa ating kababayan. Yan, so nag-order na kami. Meron din tao dito sa likod ko. Yan, si Kuya. Nag-order din siya. So, uunahin mo na siya ni Jeric, tas kami. Yan. So, ayan. Nagkukwentuhan na sila ni King. Ito na yung order namin mga ka-Gigi. Tignan nyo. Sobrang sarap niyan. As in. Ito kay Ziki fries. Kay King. Dito kami pumesto sa labas. Ito yung niya. Ito yung kanyang restaurant. Yan, pwede ka mag-order doon. Meron siyang screen. Yung pwede ka mag-order, ganun. Yan, dito kami pumwesto kasi mas malilim dito kasi sa loob medyo mainit. Pero dito, kulimlim. Presko. Alfresco. Yan. So, lunch tayo mga ka-Gigi. Kain muna tayo. Kain tayo mga ka-Gigi. Ba't nakalagay siya ko?
Sarap. Ang sarap ng dip. Tapos pwede mo lagay dito yung burger, mga ka-Gigi, para mabilis mo makain. Yan. Wow, ang laki oh. Nalakahan niya talaga, mga ka-Gigi. Hindi ito yung normal na, lunch burger. Mabait si Jerry, kaya nilakahan niya yung burger namin. Sarap! Explain mo ba naging Choco Burger? Ha? Choco Bun. Hi mga ka-Gigi, update! Yan, so kakatapos lang namin mag-meeting kasama si Jeric. May mga pinag-usapan kami tungkol sa mga business. Ako na i-share sa inyo mga ka-Gigi pag na-finalize na namin. Pero, ayun, sobrang ganda ng punta namin dito. Sobrang okay ng punta namin kasi naabutan namin si Jerry kasi hindi namin siya sure kasi meron rin siyang branch sa Helsinki. Nandito kami ngayon sa Mikkola, sa Vantaa area. Yan. So, dalawa yung branch niya. Nakaka-proud talaga siya kasi sobrang very successful na siya. Sobrang kilala na yung Shoku Burger. Ang pangalan pala nitong restaurant niya is Shoku. Yan. So, tanungin natin siya mamaya kung bakit naging Shoku Burger. Yan, kung bakit Choco Burger yung pinangalan niya sa burger restaurant niya. Alamin natin kung bakit. Tanong natin siya mamaya. Nakakatuwa dahil ang daming mga dumadayo, ang daming nakita namin kasi nandito kami kanina pa dito na kami siguro mga 1.5 oras. So, nakita namin yung mga tao na talagang kilala na ni Jeric. Ibig sabihin, repeat customer talaga. So, binabalik-balikan talaga yung burger dito. Kasi, sabi ko sa inyo, sobrang sarap talaga. Napaka-special niya kasi from scratch lahat ginagawa yung niya. Homemade fries, hindi siya yung frozen. Hindi mo siya mabibili na sa mga kaupa or sa mga shop. Tapos, yung burger patty, hindi siya ready-made. Talagang siya pa yung mismo gumagawa. Yun, pati yung bun. Sobrang grabe mga ka-Gigi. Ang sarap ng burger niya at napaka, affordable. Hindi siya mahal. Togarashi, mga gano'n, mga... Jeric, pwede malaman bakit Choco Burger? Yun sa bun. Ah, sa bun. Initestik ko yung bun na yun eh. Oo. Ito ba sa... Parang yung search sa Google, Choco Bun, ingredients ba? Ah, okay. Kasi naghanap ng pangalan. Sabi ko, Choco na lang. Oo. Walang Choco, maganda rin pangalan eh. Oo, ganda nga. Choco. Ah, sa bun yun. Sa bun yun. Japanese bun, milk bun, no? Yeah. Japanese milk bun. Kaya malambot yung ano niya. Oo. Kasi may sesame Malambot siya. Wala kanina, babe. Hindi nawalan. No? Ayan mga ka-Gigi, daming pumasok sa loob. Mga 5 sila. Kanina pa hindi nawawalan ng tao sa loob, nakakatuwa. Hindi kami makapag-meeting na maayos kasi syempre siya yung cook, siya yung waiter, siya lahat mga ka-Gigi. One-man show. One-man show. Ang galing ni Jeric. Nakaka-proud bilang isang Pilipino. Kababayan natin, very successful dito sa Finland. Very inspiring.